Good afternoon guys. Dito ako ngayon sa harap ng work ni Jermaine and sa Kinjo. Pick upin ko siya, ko siya sa registry. Kawawa naman kung magbabas pa from dito. Registry malapit sa amin, so mas matatagalan siya. Pang umaga siya ngayon sa work. Full 8 hours ang shift niya. So yun, finally. Actually, yung tagal ng pinapaasikaso ko sa kanya yan, yung driver's license niya. Kasi wala pa siyang driver's license. Ang gamit lang niya every time na is yung passport at saka Alberta ID. Parang national ID yun. So, ayun. Finally, nagkuha na siya ng exam kahapon. Naipasa na niya. Sabi ko, buti naman. Kasi sabi niya dati parang hindi naman niya kailangan ng license kasi nga, kumbaga, accessible naman sa bus. Sabi ko sa kanya, iba pa rin yung meron kang lisensya, makarating ka kung saan mo gusto, makaka-apply ka ng trabaho na mas malayo-layo. So ayun, siguro ngayon na-realize na kasi nga nag-school siya, nagtatrabaho. So every time yung pagkagaling niya ng school, parang biyahe pa siya na 1 oras papunta sa trabaho. Tapos from trabaho hanggang sa amin, 1 oras na naman, ano lang yan kung tutuusin, 15 minutes na drive o wala pa, wala sa bahay. So yun, nasa akin yung health card niya. Ngayon yung ID namin dito, yung license, nakalagay na yung citizenship mo, tsaka yung health card. So pag kinuha yung license sa'yo, andun na lahat ng record mo. Nakalimutan kong ibigay, nakalimutan niya hingin sa akin yung health card, tsaka yung passport niya. So yun, kaya sama ko na siya ngayon, para maasikaso na rin niya. Sa akin siguro, ipapaayos ko na lang sa akin sa renewal ko na ng license sa next year pa, para isang bayaran na lang kasi hindi ko alam kung magbabayad, pero sabi ni Habi, itanong ko daw baka pwedeng papalit na ngayon, pero sabi ko hindi naman nagmamadali. Nakiniforme pa, pinabibili ko siya ng sa kitchen kasi siya, pinabibili ko siya ng chicken bago umuwi. Nakiniforme ka ba? Feel mo uniforme doon kasi ha? Dan bibili 10 soy garlic chicken. Ayun pangalan pa siya, Jermaine. Nice. Wala ko yung isa. Dumi ng apron mo busy kayo? Hindi naman. Puro prep lang. Sige, antayin kita. Sige na. Magkano nila ng discount? 25%. Sakto magamit. Sige, antayin kita. Ang doon ang daming puti-puti. Sa tempura section kasi siya. Kaya matrabaho. Uwi siya panggabi. Pero pag Friday kasi morning siya. 8 to 2 or minsan lagpas pa. So ayun. Tapos basta weekend siya, mas mahaba yung oras niya. Kapag ka weekdays, mas maiksi. Pero halos parang full time na siya Kaya kahit papano, maganda-ganda ang niya dyan. Libre din naman sila ng pagkain. Kaya lang syempre pag ayaw niya ng pagkain sa work, meron silang parang staff meal para sa lahat. May nagluluto lang. Pag ayaw niya ng pagkain, sabay na siya kumakain. Pero kahit ano pa yun, kumain man siya dyan or hindi, make sure ko pa na may nakatirang pagkain para sa kanya. Para pag uwi kain. Alam ko kasi ang trabaho sa kusina. Hindi biro. Nakakapagod. Kaya magugutom ka talaga. Kasi pag nasa kitchen ka, hindi ka naman kain ng kain Dahil nga pagod ka na sa kaluluto. So pag uwi mo sa bahay, doon mo gusto magpahinga, kumain. So feel ko yung alam ko yung hirap ng kusina. May mga kanola pa rin pala dito. Parang nasa lang kami sa small town. Puro ganyan ang makikita ko doon. Kanola. Dito lang yung malapit sa registry. Ayun bahay na siya. Kakauwi lang din namin ni Jermaine. Tagal namin nagantay sa registry. Halos 1 oras kalahati. Tsaka naulong, nasa sakyan lang kasi yung haba ng pila doon sa loob. Pero at least meron na siya nung ID, may license na. Combine na yung kasama na yung sa citizenship niya at saka sa health card. Yun yung bago. Meron din kaya marami, may mga nagre-renew na rin daw kasabay niya. Galing siya ng Marie. Pero bago ako umalis, gumawa ako ng maruya. Nilalagyan ko ng margarine at saka didip sa sugar. Kaya nakakain na siya. Ito naman titikman ko. Wala na yung favorite ko na tawag mo doon, hazelnut. So try ko tong cookies and cream.
working with our partners of the Child Rescue Coalition, Homeland Security Investigations, FinTrack, and the authorities in the Philippines, investigators identified a Canadian suspect who was allegedly paying for and directing the live stream sexual abuse of children in the Philippines. As investigations unfolded in both Canada and the Philippines, authorities in the Philippines conducted a rescue operation that led to the rescue of 4 children. As part of this investigation, on March 25, 2026, Toronto police investigators executed a search warrant at a residence in Hamilton. A 42-year-old man, Stephen Tolles, was arrested and charged for child exploitation. As investigators continued to review evidence and follow new leads, the scope of the investigation grew. As a result, Mr. Tolles now faces 130 additional criminal charges related to the purchase and direction of live stream sexual abuse of children, bringing the total to 136 charges. These additional charges speak to the scale of the alleged offenses and our commitment to following every lead and holding offenders accountable. We are concerned there may be more victims who have not yet come forward. Yeah. Good evening, guys. Happy Friday! Yan. Day off na. Ako, pangina pa. Siya ngayon lang. Day off pa lang. Sobrang init, sakit ng ulo ko. Tagal ko pa nagantay kay Jermaine. Kangina. Pero okay na, di ba? Pero at least meron na siyang meron na siyang ID na license talaga. Sunod Kaya, niya, magdadrive na rin yan. Tuturuan ko na. Pero Magdadrive siyempre na. nakakatakot dahil first time mahirap-hirap na baka Pero nakaka-gets naman na siya kasi nakita niya yung mga pagdadrive mo ni... tsaka lagi naman siya nasa harapan pagka kasama namin ba ako sinasama ko mag-grocery. Naharap siya. So nakikita niya yung mga tapos kanina habang nagda-drive kami natanong nga niya sa mga Diyan, sa mga... uncontrolled traffic. yung mga rules. O, yun ang importante. Kasi, Kasama nag-drive tuturo sa kanya ito. Pag ganyan nakita mo 4-way stop o paano gagawin mo. tansyahan kayo. Kung At sino least mauna. kahit pa paano, di ba, yung medyo may nagigets yun na yung mga rules. Yung mahirap kasi yung yung iba kasi yung rules sa Pilipinas. Sabagay, dito na rin naman siya halos lumaki. So, Tsaka siguro na-realize din niya yung mga tropa-tropa niya, mga nagda-drive na Ayun talaga pa. minsan gustong-gusto niyang pumunta sa isang lugar, papatid, o kaya pag wala kami, magbaba siya or Uber. Tagal din. Nahihirapan. Sabi ko nga ngayon mag-ano siya yung ang tawag mo doon sa prop school, pupunta ng trabaho, uuwi, oras ang inaabot na sa biyahe. Ayun, at least minuto na lang. Lapit lang eh. Pero 1 year pa naman siya makapag-practice. Kailangan matutukan. At Unti-unti. least kahit pa paano, magkakaroon na siya ng kumbaga, manunood na talaga siya, tututukan niya pag may magmamaneho nasa harapan siya. Yeah, So, yan. yun. Maganda rin yung gano'n na ipasok niya. Nakakuha. Tapos kung kailan nag-work na siya, syempre. Kami naman nanonood lang kanina, tapos Yun nga, napanood namin. napanood namin to sa YouTube, kung balita na to sa Global News. Medyo alarming, pero noon pa rin kasi yung mga ganyang klase ng ng mga kaso, hindi lang naman mga Canadian or ano pangalan to, Australian, basta mostly Diba? mga Westerners yung mga gumagawa niyan eh. So, nag-exploit sila ng mga makokontak sa Pilipinas or sa ibang Asian countries. May mga, pa nga dyan eh. Meron pa kayo mga nababalita dati, papatayin yung rabbit or pusa, di ba? Tinotorture. Mga iba-iba. Binibidyo nila. Tapos, May contact sa Pilipinas na yan. meron, sigurado. Yung mga live stream, yung mga bata ang inaano. Apat Kailangan na apat na bata, batang Pilipino. Na iligtas nila. So, yan laganap na. Hindi lang naman sa Pilipinas yan. Tsaka nangyayari nga, siyempre due to kahirapan ng buhay, medyo kumakagat yung mga niyan. Meron pa nga minsan yung pamilya nila yung nag-uudyok doon sa mga
Pero kawawa na yung bata mga o bata. babae. Kumbaga walang alam yung mga bata, di ba? Oo. Na-exploit talaga yung kahinaan, which is yung kahirapan yan. Tapos yung lack of knowledge, yan. Hindi nila alam yung long time effect do sa mga bata. Basta sa yung iba nun, gusto lang kumita ng pera. Pero yung mga bata, dadalhin nila yan hanggang paglaki. Alarming yan para sa mga magulang. Sana pangalagaan natin yung mga anak natin kasi syempre Eh, sa atin pa naman, di ba, uso yung maglalaro yung bata, sige, labas. bahala ka dyan, ganun. Di mo na alam kung Iba ano nangyayari. nakikidnap, iba na-exploit na, bibigyan ka ng ganito, pagkain or ano, di ba? Invite na sa loob ng Oo, bahay, tara dito ka muna sandali. Ganun yung Kunwari, paglalaroin lang, tapos wala na, yan na. ever since yun, ganyan na yun. Simula na nagka-is pa kami, mga issue na mga ganyan. Mga nababalita na. Hindi naman yung binibideo, pero may mga ganong sitwasyon na mga scheme na, aliya, bigyan ka ng ano, ng pagkain, sama ka sa akin, ganyan. Kinikidnap, ganyan. Or nare-rape, may mga kapalit na binibigay. Ay, nako. Kaya maging ano tayo, maging Aware at tayo. Tutok sa alert mga sa mga bata. anak. Lalo na yung mga nasa Pilipinas. Kasi nga, yan, mga ganyang bagay, di ba? Pwede naman kasing maiwasan yan kung natututukan ng mga magulang yung anak nila. Dahil Hindi mo rin talaga masabi hindi kasi. mo masabi. Kasi nga, syempre, maraming dahilan kaya nalaman ng kahirapan. Mostly mga nag-a-abroad yung mga magulang or isa sa magulang, yung isa naman nagtatrabaho din. So, Lalo pag naiiwan. sa trabaho, wala kasama yung bata. Naiiwan yung mga bata sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin na minsan Minsan nagkamali ka na ng pagtiwalaan. Akala mo yung taong pagtitiwalaan mo is safe na yung mga anak mo. Which is hindi mo masisi yung iba na max talaga. Kailangan magtrabaho para kailangan mabuhay talaga yung magtrabaho. pamilya. Kaya nga talagang yung sakripisyo ng pag-aalis, maraming nagiging kapalit. Dahil pag alis mo, hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari sa pamilya mo. Laging nandoon yung pangamba mo eh. Kaya lang, kailangan mo rin naman na magtrabaho para mai-provide mo yung mga pangangailangan nila. Dahil sa Pilipinas talagang Hirap talaga. pahirapan. Either magutom ka o kailangan mong lumayo sa pamilya. May mga pinalad naman na hindi kailangan na mag-abroad kasi Hindi rin naman nila na-gets yung mga ganun kasi hindi sila tumaan sa mga ganun bagay. Kaya lang, tayong mga hindi naman ganung pinanganak na may silver spoon nga sa bibig, di ba? Hindi naiintindihan natin kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila. Kaya yung iba nalululong sa masamang bisyo, yung iba naman kumakapit sa patalim. Yan, kagaya niyan, dollar yan, sigurado. laki ng ano yan. Malaki yung kinikita. Malaki rin yung kinikita Paano rin natitiis nung nung yung kakonect nun sa Pilipinas. Halimbawa, yung nag-aan sa mga bata. parang bugaw, tawag nila ng bugaw. Nagbubuga. Paano mo ma-aatim yun? Kung wala ka bang anak na para maisip mo na dahil lang sa pera. Pwede ka naman kumita ng pera na yung marangal. Hindi yung gagamit ka ng Kaya nga yung kahirapan, sobrang daming na gagawang kasamaan din, di ba? Nagiging dahilan ng kasamaan. Tsaka yung lack of yung education din. Kasi kung napoprovide natin yung education sa bansa natin na talagang hindi naman natin masasabi kasi lahat ng bansa may mga ganyan bagay, mga hindi nakakapag-aral. So, limited yung kanilang knowledge. So, kala nila, lahat ng ginagawa nila is tama lang or hindi saklaw ng batas. Kaya lang, ayun nga. So, yan. Yung ganyang mga alert. Nangyayari yung ganyan Saka hindi bagay. lang naman sa Pilipinas. For sure yan. Meron mga dito rin mga kabataan na dyan. Kasi ang dami, 136 charges. Ang dami nun. Hindi biro yun. Ganong Ewan ko karami. lang kung magkano yung ibe-bail nila. Usually naman kasi dito. Tsaka ang nangyayari sa kanila kasi, nasa Canada siya. So, ini-stream nung nasa Pilipinas. Kapadala doon sa Canadian dito.
na tiga Ontario, gagawin niya, Hamilton. i-distribute niya ngayon sa mga kumbaga sa mga private Mga subscriber customer niya yung baga, mga customer niya. para panuurin yung mga ginagawa sa bata na hindi naman dapat, di ba? Nahirap pa niya kung mga ilang taon lang yung mga, kasi halo-halo yung mapababae, mapalalaking bata yan. Oo, kasi usually yan, may mga, may na-experience nga rin ako niyan sa, di ba, yung Canadian na, tanda mo ba yung kanento ko sa'yo dati? Yung kumakain kami nila Rod sa McDonald's sa Korea. Nakwento ko na yun, di ba? Hindi ko malala, tagal na eh. One time kasi kumakain kami nila Rod dun, tsaka ni Badong sa McDonald's. Sa Gwangju. Tapos na one time may lumapit sa amin na lalaki. Ano siya, malaking lalaki. Tapos may balbas nga din eh. Tapos nakikipagkwento sa amin, it's very rare daw na may mga Asian na nandun pa sa Korea na marunong mag-English. Di siyempre si Badong, si Rod, English niya eh. Tapos nangyari, sabi niya, siyo, hatid ko kayo, ganyan. Tapos mag-inom muna tayo sa bahay, ganyan. Mga parang sabi ko, puta mo, iba na yata to parang iba yung dating nito siya, teacher daw siya teacher siya ng English sa Korea. Sinaaya kami, no, we don't do that. Sabi namin nila Rod nun. Mahirap na. Oo. Baka naman unless na-miss lang talaga niya at kailangan niya na makakausap. Hindi, iba yung dating eh. Alam mo kasi yung yung approach ng ng Pero noon meron sa sa Worsley na nahuli na na naging cook sa atin doon. wala pa kami. Wala pa. Saglit. Pedophile naman. Pedophile. Tapos wala siyang galing siya ng Matanda na. may edad na. Siguro mga 50s. Ano na yun, sa camp siya tumuloy. Doon sa may camp nung boss namin. Kasi katwiran nga niya, wala siyang bahay, ganyan. From rin siya, Ontario. May edad na. May hinuli na. Tapos nagulat kami, may hinuuli sa camp eh. Tapos yung pala, sabi ng boss ko, oh my gosh, sabi niya, kalahin mo. Tapos nakasama ko yun morning. Nakasama ko ng morning, may kinukuha ako sa freezer. Iniipit ko yung ng freezer. Nakasilip ng gano'n sa may siwang nung Sumilip What? siya. Sabi ko sa kanya, what? Sabi ko sa kanya gano'n. Oo, nothing. Sabi niya. Nakatingin siya ng gano'n creepy eh. Tapos after nun, ilang araw lang hinuli sa sa makeup. May kaso pala. May kaso pala, pedophile. Ay, Pero at least nahuli yun. So marami talagang mga ganun. Hindi natin alam kung sino. Kasi may mga tinatago sila na. Kasi mukha naman silang mga normal. Hindi mo rin naman. Sabagay, naman talaga mga kriminal din eh. Hindi mo naman iisipin na gagawa ng masama until na nandun na. Ay, no. Kaya doble-doble ingat tayo. Medyo tayo. Yung kumbaga sa mga anak natin, tutukan din natin. Kasi minsan yung mga kabataan din, di ba, open na sa social media. Hindi na natin masabi. Hindi maiwasan yung mga parental guidance. Kumbaga, sabi nga nakalagay lagi sa TV na yung parental guidance. Ibig sabihin, talagang kailangan may mga parents around you pag nanonood ka ng TV or yung mga palabas na medyo violent. So, ganun din sa social media. Sana maging ganun din. Dito nga, ini-start na nila na iban yung mga ganun, Yung sa mga bata. Mga Minor. Kaya lang, syempre, hindi. Mahirap makontrol kasi hindi mo naman nakikita. Yung iba kasi, dahil nga busy, kaysa yung mga bata, ito iPad, ito ang cellphone. Binibigyan na ng mga technology na makakapagpalibang at makakapagpastay na sa bahay ng mga bata. Pero yun, hindi na natin hindi na natin alam kung ano nangyayari after. Kaya nga swerte rin kami, malaki na yung mga anak namin. Lalo pa dito, syempre. Hindi natin alam yung mga
sa Pilipinas kahit papaano, nandiyan mga pininsan mo, yung mga may mga mag-anak mo. Tsahin, tsuhin, lolo, lola. Hindi lang ikaw yung naggagabay sa Ito kanila. wala kailangan gabayan mo kasi kayo-kayo lang. Ay, naku. Ang inaalala naman sa mga anak namin yung pagdadrive gaya niya sa Jermaine. Sabi ko nga okay lang matuto ng pagdadrive basta maging safe. Kahit Naalala- gumala ka ng gumala dyan, basta Naalala safe. daw niya baka mamaya magpag-drive. Delikado, di ba? Nga daw gumala or sunduin ng mga kaibigan. Hindi naman talaga natin mahahawakan lalo pag ganun. Nasa age na rin naman siya. So, yun lang naman. At least meron na siya. Mauna siya magkaroon ng ID na Ay, bago. bagong Yun ID. nga pala yung bago na ID natin dito sa Alberta. Usually. Alberta lang ba? Di ba lang? Alberta pa lang. Ang nakalagay na yung health card, number. Di ba siya national? Baka national na. Parang Hindi na ganun natin- na nga. Parang ganun. Hindi national lang ang Alberta. Pero hindi lahat. Kumbaga Alberta lang talaga. So yun. Siya yung una magkakaroon sa amin. Kasi akin expire pa is next year pa eh. Sayang naman ko yan. Sa akin ba kailan? Ngayon, yung taon na to. Ngayong birthday mo, October. Okay, so ano pa lang So, pala. makakuha mo na rin yun. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.